Sa Hillside Haven Aged Care, isang home for the aged sa Victoria, Australia, naganap ang kaso natin ngayong araw. Isang tahimik na gabi noong Oktubre 2018 nang mabagabag si Rowena De Castro ng isang pangyayari na siyang magiging simula ng lahat. Si Rowena De Castro o mas kilala ng mga staff bilang Weng ay isang Filipina caregiver na 8 taon na sa Australia at magdadalawang taon pa lamang sa Hillside Haven. Tulad ng madalas na perception sa mga Filipino nurses at caregivers, si Weng ay maalaga at mapagmalasakit na angkop lamang sa kanyang trabaho bilang tagapagbantay at tagapangalaga ng mga matatandang iniwan sa home for the aged. Nang gabing yun, habang iniisa-isa ni Weng ang mga chart ng pasyente sa nurse station, narinig niya ang kakaibang tunog mga bandang 11:00 ng gabi. Isang mahina at nanginginig na ungol. Ito ay galing sa silid ni Mr. Elias Brent. 79 na taong gulang, isa sa mga dementia patient ng pasilidad. Madalas tahimik si Mr. Brent, minsan tulala. Minsan, inuulit lang ang huling salitang narinig, pero hindi pa siya kailanman narinig ni Weng na umungol ng ganoon sa 10 oras ng gabi. Lumapit si Weng, dahan-dahan ang hakbang. Bit-bit ang maliit na flashlight ay pinintahan niya ang kwarto ng matanda at naabutan niyang bahagyang bukas ang pinto nito. Sa kanyang paglapit ay nakita niya si Robert Chambers, senior caregiver sa facility. Nakaupo ito sa gilid ng kama, mariing hinahawakan ang pulsuhan ni Mr. Brent. Kita sa katawan ng matanda ang paninigas at pagdaing na tila nasasaktan sa higpit ng pagkakahawak ni Chambers. Tila naramdaman naman ng lalaki na may nakasilip sa pinto kung kaya't agad itong napalingon. Hindi sa gulat, bagkus ay tumingin ito kay Weng na tila may pahiwatig. Tila sinasabi nitong huwag siyang makikialam sa kung anuman ang kanyang nasaksihan. Dahil hindi alam ni Weng kung paano haharapin ang sitwasyon, ay tumalikod na lang siya at bumalik sa nurse station. Pinilit niyang hindi intindihin ang nasaksihan, ngunit hindi niya magawa. May kung ano sa kanyang konsensya ang sumisigaw at sinasabing kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, bumalik siya agad sa silid ni Mr. Brent para sa routine bed check. Tahimik pa rin ang matanda, pero may pagbabago. Ang matandang may demensya ay walang reaksyon kahit gising at dilat ang mga mata. Parang tuluyang nawala ng gana na makipag-ugnayan sa kahit kanino. Habang inaayos ang bedsheet, napansin ni Weng ang manipis na pasa sa kaliwang pulsuhan ni Mr. Brent. Ngunit nang kanyang i-review ang logbook, nadulas daw ito bandang madaling araw. Walang nakakita at kahit pa may CCTV ay hindi rin naman ito gumagana. Gayunpaman, iba ang sinasabi ng instinct ni Rowena. Alam niyang may kinalaman sa pasang ito ang senior caregiver na si Robert Chambers, ngunit wala siyang hawak na anumang ebidensya para patunayan ang hinala niya. Sa Hillside Haven, sanay na ang lahat sa katahimikan, pero may mga gabing ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Nang mga sumunod na araw, naging mas mapagmatsyag si Weng sa mga kilos ni Robert. Hindi niya agad inamin sa kahit kanino ang nakita niya. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo lang tumitibay ang kutob niya. May nangyayaring hindi tama sa loob ng Hillside Haven. Bukod kay Mr. Brent, madalas niyang mapansin si Miss Edith Bell, isang 86 na taong gulang na dating guro. Payat, nanlalabo na ang paningin, pero hindi pa rin nawawala ang gawain nitong tumitig sa labas ng bintana habang nasa wheelchair na parang naghihintay ng kung sino. Hindi ito palakibo, pero sa tuwing dumarating si Robert, napapansin ni Weng ang pagbabago sa kilos ni Edith. Napapayuko sa sahig, bahagyang sumusulyap at muling tatahimik. Isang araw sa pantry habang break, lumapit sa kanya si Christina,
Tina Asuncion, isa ring Filipina caregiver. Mahina ang boses nito habang sinasabing matagal na raw may bulong-bulungan tungkol kay Robert. Ilang insidente na ang lumipas, pero parang lahat ay ikinukubli ang mga pekeng detalyeng nakasulat sa logbook. Ang mga pasa at mga sugat ng mga matatandang pasyente ay may iisang dahilan. Nahulog, naumpog o kaya ay nadapa. Ngunit ang lahat ng ito ay may kasinungalingan. Habang lumilipas ang araw, mas lalong naging bukas ang mata ni Weng. Ang mga bagay na naoobserbahan niya ngayon ay hindi na niya nakikita bilang normal na mga insidente. Bagkus may paliwanag ang lahat ng ito na siya lamang ang nakakaalam. Isa pang matandang babaeng may severe arthritis ang hindi na kayang igalaw ang sarili. Sa log nakalagay na naiikot ito kada 2 oras. Pero nang buksan ni Weng ang likod ng kama nito, kita ang malalim na bed sores. Tila matagal nang hindi inaalagaan ng tama. Kinagabihan habang nililinis niya ang tray sa tabi ng kama ni Miss Edith, napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Mahina ang tinig nito pero malinaw ang mensahe. Marahil ay matanda na at wala ng lakas ang mga naroon ngunit hindi nangangahulugang dapat silang maltratuhin o saktan. Halos mangilid ang mga luha ni Weng sa narinig sa matanda. Nasasaktan siya dahil alam niyang bukod sa Hillside Haven ay wala ng ibang pamilya si Miss Edith. Hindi siya nagkaasawa at nagkaanak at ang mga natitirang kamag-anak niya ay iniwan siya sa institusyon dahil itinuturing na lamang siyang pabigat. Sa mga nasaksihan ay malinaw na kay Weng ang isang larawan. Ang pananakit, pang-aabuso at panghahamak na nangyayari sa institusyong dapat ay nangangalaga at nagtatanggol sa matanda. Kung kaya't hindi na siya nakatiis. Sa likod ng tapang ni Rowena ay may isang dahilan na hindi alam ng karamihan. Sa Pilipinas, may iniwang nanay si Weng na isa na ring senior at matagal nang may demensya. Madalang na lang itong maalala ang kanyang mga anak, pero si Weng ay patuloy na nagpapaalala ng suporta para sa kanyang pagpapagamot at pangangalaga. Bawat pasa na makita niya kay Miss Edith, bawat ungol ni Mr. Brent, ay naiisip niyang hindi niya kaya kung mangyayari yon sa sariling ina. Kaya ang bawat kilos ni Weng sa Hillside Haven ay hindi lang para sa trabaho. Ginagawa niya ito bilang anak. Sinimula na ni Weng ang isang bagay na wala ni isa man sa mga staff ang nangahas gawin. Wala siyang binago sa routine niya. Pumasok siya sa shift sa parehong oras, nagsagawa ng parehong tasks at ngumiti sa parehong mga kasamahan. Pero sa bulsa ng kanyang scrubs, laging naroon ang maliit na notepad kung saan niya isinusulat ang bawat kakaibang napapansin. Oras, pangalan ng pasyente, kondisyon ng katawan at kung sino ang huling naka-duty. Sa loob ng 2 linggo, puno na ang pahina. May mga pasa si Mr. Elias Brent na hindi binanggit sa log. Isang mahabang galos sa hita ni Miss Edith na hindi man lang ginamot at laging iisa ang pangalan sa likod ng lahat ng iyon. Robert Chambers. Nang minsang inabutan ni Weng si Tina sa stock room, ibinulong niya rito ang ilan sa mga nakita niya. Hindi na nagulat si Tina. Tahimik lang itong tumango dahil maging siya, may suspetsya na. Bagamat tikom lang ang kanyang bibig dahil takot siyang mapagbuntunan ng galit ni Robert. Sa parehong linggong yon, nagkaroon ng minor stroke si Miss Edith. Nakita siya ni Weng na tila walang malay sa kama, nanginginig ang kanang kamay. Nirush siya sa isang private hospital at sinabing maaaring na-trigger ito ng acute emotional stress. Walang ebidensya ng physical trauma pero alam ni Weng na may nangyari bago yon. Kinabukasan, habang pauwi si Weng mula sa shift, huminto siya sa isang public bench malapit sa bus stop. Doon niya nilabas ang cellphone at tinawagan ang Elder Rights Hotline. Hindi niya sinabi ang buong pangalan pero ibinahagi niya ang ilang detalye ng pasilidad, ang pattern ng mga insidente at ang kawalan ng proper monitoring.
Makaraan ng 2 araw, nakatanggap siya ng text mula sa isang taong nagpakilalang si Officer Caleb Morrison, isang elder rights investigator mula sa lokal na departamento. Nag-schedule ito ng pakikipagkita kay Weng sa labas ng convenience store malapit sa terminal. Naka-undercover ito, hindi nakasuot ng uniforme para maiwasan ang anumang paghihinala ukol sa kanilang pag-uusapan. Sa kanilang pag-uusap, iminungkahi ni Morrison na kung nais ni Weng na matuldukan ang nangyayaring pang-aabuso sa mga matatanda, ay kailangan niyang makapag-secure ng ebidensya, mga written records, audio o video recording ng aktwal na pangyayari. Si Weng lang ang tanging pag-asa na meron ang matatanda dahil wala silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili o sabihin ang buong katotohanan. Umalis si Weng sa tagpong yon nang hindi sigurado kung kaya niya. Pero habang binabaybay niya ang daan pauwi, muling sumagi sa isip niya ang titig ni Edith, ang pangangatog ng katawan ni Mr. Brent, ang inang may demensya sa Pilipinas at ang tila walang awang si Robert Chambers. Sa pagitan ng takot at konsensya, mas nangibabaw ang kagustuhan ni Weng na tumayo para sa tama para wala nang maging biktima si Chambers. Sa sumunod na mga schedule ni Weng sa Home for the Aged, sinimulan niya ang maingat na pangangalap ng mga ebidensya. Sa isang lumang cellphone, sinet up niya ang audio recorder, nilagyan niya ito ng power bank at tuwing naka-assign siya sa kabilang wing, palihim niya itong iniiwan sa ilalim ng linen cart. Eksaktong tapat ng silid ni Mr. Brent kung saan madalas naka-assign si Robert tuwing oras ng gabi. Sa unang gabi pa lang, may nakuha na siyang audio. Mababa ang boses ni Robert pero malinaw. Ang pagtawa, ang pangungutya, at ang pag-utos na tila pinaglalaruan niya ang pobreng matanda na may demensya. Sa isang bahagi ng recording, maririnig ang marahas na tunog ng kama. Kasunod ang mabigat na buntong hininga ni Brent. Hindi malakas ang tunog pero sapat na para sumikip ang dibdib ni Weng habang pinakikinggan niya ito sa sariling kwarto kinabukasan. Kasunod nito, sinimula na rin nilang i-compile ang lahat ng anumang ebidensya. Sa tulong ni Tina na may access sa printed log sa admin office, nakakuha sila ng ilang orihinal na report, mga entry na nagtatala ng minor incidents na na-delete sa digital version sa computer logs. Dumagdag pa rito ang ilang larawan ng sugat, pasa at pamamagang dokumentado ni Weng sa mga nakaraang linggo. May dates, may timestamps, may mga pangalan, lahat isinave niya sa isang encrypted USB. Isang gabi, matapos ang shift, lumapit si Edith kay Weng. Mahina na ito mula sa kanyang pagkakastroke, pero pilit pa rin niyang inabot ang kamay ng Filipina. Habang mahigpit na nakakapit sa kamay, may binulong ito. Hindi man malinaw, ngunit batid ni Weng na ang matanda ay humihingi ng tulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinagsamang takot at lungkot na nag-iwan ng malalim na epekto sa puso ni Weng. Pag-uwi niya, agad niyang ipinadala ang compressed evidence folder kay Officer Caleb gamit ang isang secure online portal na sinet up ng departamento. Photos, logs, audio file at ang kanyang written accounts. Walang kasiguruhan kung sapat na yun pero umaasa si Weng na magbunga ang lahat ng ito para sa kaligtasan ng mga inaabusong matanda at sa kapayapaan ng kanyang konsensya. Pebrero 2019, isang umaga dumating ang mga opisyal mula sa Department of Health and Human Services ng Victoria nang walang abiso. May kasamang elder rights investigators, representative mula sa Aged Care Ombudsman at 2 uniformed officers. Ang pangalan ng operasyon, Spot Compliance Inspection, pero ang tunay na layunin ay mas malalim pa. Habang abala ang staff sa morning routines, biglang pinahinto ang lahat. Kinordon ang records room, inuna ang assessment ng mga pasyente,
Ang ilan kinuhaan ng litrato, ang iba kinapanayam ng paisa-isa sa private function room sa dulo ng hallway. Si Robert Chambers na nooy naka-duty ay tinawag agad sa admin office. Habang nakaupo sa harap ng audit team, sinubukan nitong buksan ang staff computer. Isa sa mga nurse ang nakakita ng agad nitong burahin ang ilang file mula sa shared folder na agad namang napigil ng isang officer. Si Tina ay lumapit rin sa investigator. Isa-isa nitong isinaad ang mga bagay na matagal na niyang pinapansin. Ang mga biglaang pagkawala ng incident reports, ang pressure mula sa supervisor na wag na lang pakialaman ang small issues, at ang pananahimik ng karamihan sa staff. Makalipas ang 2 oras, ipinasok si Miss Edith Bell sa conference room. Sa panghihina ay nagawa nitong sagutin ang mga katanungan ng mga investigador sa pamamagitan ng mga simpleng pagtango at pag-iling. Makalipas ang buong araw ng inspeksyon, si Robert ay inaresto sa mismong pasilidad. Nahaharap siya sa kasong elder abuse, gross neglect, falsification of medical records at obstruction of investigation. Ilang araw matapos ang operasyon, pansamantalang isinara ang Hillside Haven para sa internal restructuring. Pinasok ito sa ilalim ng temporary government management habang isinasagawa ang malawakang audit ng lahat ng record at protocol. Sa mga silid na dating tahimik, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Hindi pa man tapos ang laban, pero ngayon ay unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Makalipas ang 1 taon mula nang isara ang Hillside Haven, ibang pasilidad na ang sumalubong kay Miss Edith Bell at iba pang pasyente. Mas maliwanag ang mga kwarto, mas masaya at wala na ang takot na baka muli silang saktan. Sa bagong tahanang iyon, unti-unti siyang bumalik sa pagngiti at bumuti rin ang kanyang lagay. Si Mr. Elias Brandt na noon ay palaging tulala at natatakot, ngayon ay mas kalmado. Napag-alaman ng kanyang pamilya ang tunay na dahilan ng mga dating hindi maipaliwanag na sugat at pasa. Mula nang lumipat siya sa isang home care center na mas may sapat na supervision, nagsimula na rin silang regular na dumalaw. Wala man siyang malinaw na alaala ng mga nangyari, pero ramdam sa kanyang mga mata ang unti-unting pagkalma. Si Tina de la Cruz ay hindi na lang basta caregiver. Matapos ang investigasyon, isinama siya sa restructuring team ng bagong management. Isa na siya ngayong supervisor ng operations. Isa siya sa mga nanguna sa pagtuturo ng updated protocols at sa pagbabantay ng seguridad ng mga kliyente ng kanilang institusyon. Si Rowena De Castro ang naging daan para matapos ang isang bangungot. Ginawa rin siya ng citation mula sa Local Elder Rights Council, hindi para sa pagiging best employee, hindi para sa pagiging bida, kundi para sa pagiging matatag kahit walang palakpakan, para sa pagtindig kahit walang kamera, para sa paninindigan sa mga gabing walang ibang ingay kundi ang sigaw na ikinukubli ng kasinungalingan. Si Mr. Chambers ay nahatulan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa mga kasong isinampa sa kanya. Ngayon, mararamdaman na niya ang sitwasyon ng matatanda. Malayo sa realidad ng mundo at hindi kasama ang mga mahal sa buhay. Samantala, nakatanggap si Rowena ng isang balita. Si Miss Edith Bell ay pumanaw na taong 2020, bunga marahil ng kahinaan ng pangangatawan. Sa mga huling araw niya sa mundo ay pilit umano niyang binabanggit ang pangalan ni Rowena ayon na rin sa mga nurses na nangangalaga sa kanya hanggang sa huling hininga nito. Nang mabalitaan ito ay nalungkot si Rowena. Sa kabilang banda, ipinaalala ni Miss Edith ang kanyang ina sa Pilipinas at kung gaano kahalaga ang oras para makasama ang mahal niya sa buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, Pebrero 2020, bago ideklara ang lockdown dahil sa pandemic ay nakauwi si Rowena sa Pilipinas, hindi bilang caregiver kundi bilang anak.
Sa lumang bahay sa probinsya sa Antique, nadatnan niyang nakaupo ang kanyang ina, tahimik at tulala, katulad ni Miss Edith. Lumapit si Rowena, lumuhod sa harapan nito at marahang hinawakan ang kamay. Hindi siya nakilala ng matanda, pero nang maramdaman niyang humigpit din ang hawak ng kamay ng matanda, ay sapat na yun. Sa tahimik na gabi ng pagbabalik, natagpuan na rin niya ang tahanan at ang kapayapaang matagal niyang inalay para sa iba. Ngayon na may sapat na siyang ipon, panahon na para piliin ang sarili, ang pamilya at ang katahimikan na hindi kailanman mababahiran ng pang-aabuso.